Hey! Hey, Justin. Sorry we're late. It's okay. I brought a friend along. It's okay, right? Of course. Friends ko si Elaine at Luigi. Have a seat. Okay, thanks. Guys, si Jessie. Hi, Jessie. 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 Jessie? Ikaw nga ba yan? Don't you remember the last time we were together? We were in fact. Oh, hi! How are you? Siya yung kinakwento ko sa'yo. Yung nakilala ko sa Prague. Sandali. You mean sa Prague lang kayo nagkakilala? Oh. Before that, wala kayong relationship at all? Wala. Bakit? Wala. Kasalukuyang iniimbestigahan ng MS Fund, isang investment firm, kung saan ang investment mo ay magiging triple daw ang kikitain sa loob ng isang buwan. Sinubukan naming tawagan ang hotline ng nasabing kumpanya. Ngunit nang ito ay aming tawagan ay walang sumasagot. Kaya pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa pagpapasukan ng inyong pera. Doon ko in-invest lahat ng pera namin, ha? Paano na to? Baka kayamanan na ay maging bato pa. Richard? Ayon pa sa ulat, Richard! Richard! Oh, bakit mo pinatay? Gusto ko manood ng balita. Ay, naku, wala. Mga pangit yung mga binabalita ngayon, eh. Tsaka, siyempre, di ba? Buntis ka. Gusto ko puro good news yung mga maririnig mo para palagi kayo masaya ni baby. Narinig ko kaya, MS Farms daw. Diba, doon mo i-invest yung pera natin? Jessie, ba't parang hina-hina mo kumain? Eh, nasa Prague tayo. Ang lakas-lakas mo kumain. Pati pagkain ko, halos inubos mo. Baka gusto mo tikman yung order ko. Magaling akong order. Siguro tingin mo sa akin, patay gutom. Of course not. You're too cute para maging patay gutom. So, Jessie, paano mo nakilala si Justin? Sa Compton ba? Or baka ikaw yung constant date niya, ano? Date? Hindi Come on, don't be shy. Alam mo ba, special ka kay Justin. Ngayon lang talaga siya may pinakilala sa amin na girls, di ba, Luigi? Oo, doon nga, tama ka. Sa MS Funds nga, ang sabi, okay naman daw lahat, sabi ng report, saka i-encourage pa yung mga tao na mag-invest ng maraming pera sa kanila. Ay, Richard, pag nakuha mo na yung pera natin, ha, lumipat na tayo ng mas malaking apartment. Kasi, syempre, pag lumabas na si baby, magiging maskip na tayo dito. Diba? Oo, sige, maganda naisip mo, eh. Ang totoo niyan, may special relationship talaga kami nitong si Jessie. Kahit na hindi pa kami masyadong matagal magkakilala, parang ang lalim na ng pinagdaanan natin, no? Di ba? Kinento nga niya sa akin yung love life niya. Nakipag-break up sa kanya yung boyfriend niya dahil ayaw sa kanya ng mga magulang nito dahil ang lakas daw niya kumain. Kawawa naman talaga si Jessie, di ba? Kailan pag-usapan yan? Fast eh. Bakit sa pera pawis ka? Tataranta ka yata eh. Ako hindi, mainit lang yung kape. May problema ka ba? Wala. Sigurado ka. Sigurado ka. Sigurado ako, Richard. Sige ha, matutulog na ako. Sige, ha? sige. Sige. Sunod ka na. Oo. Ako, patay tayo dyan. Anong gagawin ko? Wala na kaming pera. Siguro nakakarma ako dahil sa ginawa ko kay ate. Ang pag-usapan na lang natin yung mga taong manloloko at mahilig mag-imbento ng kwento. Bakit yan yung mga taong ganun, ano? Paano kaya sila nakakatulog sa gabi? Ang kakapal ng mukha. Ano mo kasi, baka naman ayaw nila manloko.
Kaya lang siguro may mga pinagdadaanan sila ng mga panahong yun. Madami kasi mga manloloko na misunderstood lang eh. Kaya dapat nilalawakan natin ang pag-iisip natin para maintindihan natin ang kalagayan nila. You know, Jessie, you're so right. I believe na hindi lahat ng masasamang tao ay kriminal. Kaya mo naman, hindi ka judgmental, hindi ko tulad ng iba dyan. Ano ba yung pagkain mo? Pwede pa share? Are you going to bring me home? Of course. Ikaw, Jessie. May space pa ba kayo dyan? Okay lang ako. Ako nang bahala sa kanya. Diba? Okay, mauna na kami. I guess I'll be seeing you around. Alright. And bye, Jessie. Bye. Bye. Bye! Ingat ka, bye! Hoy! Hindi ka rito. Eh di, okay na naman ako eh. Huwag mo na akong alalahanin pa. May bus naman dyan eh. Marami pa tayong dapat pag-usapan.